Hi! Good morning. It's a beautiful Wednesday today. May 7. Medyo mulan-ulan. Kagabi. Yan. Medyo at least medyo fresco na. Sobra kasi heat index talaga ngayon. So ingat kayo. No? I just want to give you an update with my current situation. Last year, I was diagnosed with lymphoma. So ito na. Yung journey ko medyo challenging. Yung una kasi parang syempre wala kang idea ano ba to, then google ka, syempre matatakot ka, tapos chemotherapy, hindi mo alam talaga, ano. So yung first line of treatment sa akin, which is ABVD, usually yun naka-IV ka for about 4 hours or more, every 2 weeks, no? So I had completed 10 sessions, which is 5 cycles. Then after that, PET scan. Yun, dun na. Sa PET scan, nakita yung mga bukol ko, no? Lumiit siya pero hindi nawala. And dun din kasi makikita yung aggressiveness nung cancer cells mo, which is yung sa akin, it turned out na it's very aggressive, no? Yung rating niya 4 to 5. Yung highest is 5. So what happened, my oncologist, she suggested na ulit ako ng chemotherapy, yung mas matapang. So itong chemotherapy, talaga nakalbo ko, no, nung first session. So ito naman, it's called ICE protocol. Ang naman, 5 days ako nasa hospital noon, naka-admit kasi yung infusion ng gamot hindi lang siya oras, so iba-ibang araw, no? Tapos pahinga ulit 2 days, then pasok ulit after pahinga. Awa ng Diyos, yun nga, I'm very thankful na sa isang taon, andito pa rin ako, nakakapagtrabaho. I mean, life goes on. It's a new normal. You need to accept it, no? Tapos na yung denial stage, move on, and put your trust in God. Ano ba ang reason? Bakit nangyayari ito, no? It's between you and your God. Kung ano man challenges ang meron sa inyo. So that's also my prayer, no? To know what is the purpose of this, no? I just have to hold on until I reach the end of the tunnel. Alam ko naman di ako papabayaan. At sa dami ng gastos, sabi ko sa inyo, mahal talaga itong sakit na ito, no? Meron pa akong isang gamot on top of the ICE protocol. Meron din ini-infuse sa akin yung Adcetris. Ang isang vial nun is 120,000 ang cost. It's only a 50 mg vial. 3 nun ang kailangan mo per session. So that's a total of 360,000 on top of the ICE protocol. So ngayon saan ako kukuha nun, no? So awa ng Diyos naman, may mga programa naman dyan na tumutulong sa mga katulad ko. So merong akong in-applyan na assistance program from Takeda. Yan. So what happened, na-approve ako na for every vial may free ako, no, na 2 or more. Basta yung bibayad ako ng isang 120,000, tapos magkakaroon ako ng 2 free. Yan, tas okay na yung isang session. Then yung next session mo parang free pa rin. Ngayon kasi first time ko pa lang, no? So magkakaroon ako ng free ulit. Then babayad ulit ako ng 120,000 para magkaroon ulit ako ng free. So hindi ko ngayon iisip sa manggagaling, no? But then again, sabi ko sa inyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Dito nakita ko talaga yung milagro niya. May mga times, no, parang lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Kailangan ko ng 5,000. Yan, short ako ng 5,000. Out of nowhere may darating 5,000. Sakto, hindi siya sobra, hindi siya kulang, sakto. Minsan naman 10,000, out of nowhere din. Kulang ako 10,000, may darating na 10,000. Ito ngayon 120,000. Ganun din, sabi ko, Lord, ikaw to eh, di ba? Pinapakita niya sa akin at in the midst of the darkness there's a light. Kasi imagine mo 122,000. May collective
collective effort ng mga kasama ko sa work. Then nakakollect ako ng 52k. To be exact, 52,500. Then may nagbigay sa akin 50k. So imagine mo, ilan na yun? 102,500. Then again, may nagbigay ng 20k. Sakto! That's 122,500. Yun yung presyo ng gamot. Diba? That's how good our God is. Talagang, you just have to trust Him. Huwag mo maliitin ang Diyos mo. Huwag mo maliitin. Malaki problema mo, mas malaki ang Diyos mo. At mas malaki ang kaya niyang ibigay sa'yo. Ayun lang, no? I just want to share with you how good our God is and how lucky we are, no? And blessed that we wake up every morning. Yan. Tapos, di ba? Kasama mo yung pamilya mo. Wala namang araw na walang problema. Di ba? It's just how your mind works and how you look at yung perspective mo sa buhay. Mas lamang ba yung burden? Mas malamang yung blessing, di ba? Bibilangin mo lang naman eh. Sa akin, mas lamang talaga blessing. Punta ka na lang sa tingnan mo na lang yung ibang tao. Yan, no? Gaano kahirap yung pinagdadaanan ng iba compared sa'yo. Pero sila lumalaban. Nung last admission ko nga, nakita ko talaga how difficult it is to really fight for your life. Yung may kasama ako dun sa room, may pneumonia siya. During the 5 days na na-admit ako, 4 times siyang ni-revive. Flatline, walang pulso. Ganun kabilis, and you could feel yung family members niya talaga kung ano yung pinagdadaanan. Pero lumalaban sila eh. Mas mahirap laban nila sa akin. Dahil mas matagal na sila doon. I'm sure mas malaki na yung ginagastos nila. And hindi sila bumibigay, no? And every episode, pera. Talagang hindi biro, no? They could just give up, no? Sabi ko, matanda na kasi, may edad na. Hindi, lalaban ko si tatay. Laban natin si tatay. Ayan. So, laban lang tayo, guys, no? Always keep the faith. Dasal tayo. Let's trust in Him that He have good plans with us. Good morning.